Tayo po'y nagpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa maikling sulat ni Apostol Pablo para kay Philemon. At tayo po'y buksan po natin ang ating mga Biblia at basahin po natin ang verses 17 hanggang verse 20 na siyang ating pagbubulayan sa umagang ito. Ito po ang sinasabi ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Philemon verses 17 to 20. Kaya't kung ako'y itinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay ibilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. Ako ang magbabayad niyon. Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. Oo, kapatid, hayaan mo nang magkaroon ako ng kapakinabangan na ito mula sa iyo sa Panginoon. Sariwain mo ang aking puso kay Kristo. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pag-aaral ng kanyang salita. So sa ating pagpapatuloy dito sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo kay Philemon, matapos na ilatag or ilay down ni Apostol Pablo ang mga basis ng kanyang appeal para kay Onesimus sa mga naunang mga talata sa liham na ito, dito sa verse 17 mismo, dito lang he finally comes out in the open and makes a direct request to Philemon. Kung ating at sasariwain yung ating mga pag-aaral ng hindi direct o hindi pa direct yung talagang appeal or plea ni Apostol Pablo para kay Onesimus sa kanyang master na si Philemon. Pero dito sa verse 17 makikita natin dito na he made the direct appeal or direct request to Philemon. Dito ay binigyan ng pahiwatig na dito ni Apostol Pablo sa verse 10 kung ano yung kanyang ipapakiusap. Sabi niya sa verse 10, ako'y nakikiusap sa iyo para sa aking anak na si Onesimo na ako'y naging kanyang ama nang ako'y nasa bilangguan. So, partial, hindi direct yung kanyang pagkakasabi dito sa verse 10 patungkol sa kanyang appeal regarding Onesimus. And here in verse 17, he states the content of his immediate appeal. At si Apostol Pablo, he pulls together the threads of his argument that focuses on relationship. Nalalaman natin na upon the conversion of Onesimus, nagkaroon na siya. He stands in a new relationship with his master Philemon. At ganun din sa lahat ng mga mananampalataya. Once a person is converted, he stands in a new relationship with the other people of God. Mayroon ng bagong relationship ang isang taong iniligtas ng Panginoon mula sa kadiliman patungo sa liwanag sa kanyang mga ibang mga iniligtas. And as Paul and Philemon had this relationship as brothers in Christ, na paano silang nagkaroon ng new relationship? It is because of the bond of fellowship through their faith. Ito yung common ground ng relationship ng mga taong niligtas ng ating Panginoong Hesukristo. It is because by the bond of fellowship through their faith. And now he now exhorts Philemon to put into action kung ano yung relationship, bagong relationship na meron sila ngayon ng kanyang runaway slave na si Onesimus. So ito yung purpose sa pagkasulat dito ni Apostol Pablo, yung appeal niya na ipagkasundo or tanggapin muli si Onesimus bilang kanyang kapatid sa pananampalataya.
And in that relationship, he is asking now Philemon to actualize that fellowship and give practical recognition to his new relationship to Onesimus. At ito nga, yung ating pag-aaralan sa umagang ito na nais ni Apostol Pablo na i-put into action ni Philemon yung fellowship na mayroon sila ngayon ng kanyang runaway slave na na-convert na si Onesimus. Paul asked Philemon, dito sa verse 17, sinabi niya, receive him as you would receive me. In short, Paul is asking for a full Christian welcome to Onesimus. He is asking for full Christian welcome to Onesimus sa pamamagitan ng pagkakasabi niyang receive him as you would receive me. Ngunit in this reception, sa pagbabalik na ito ni Onesimus sa kanyang master na si Philemon, na kung saan sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon, makikita natin na mayroong pagkakasala na nagawa itong si Onesimus. In this reception, Paul is asking na kung saan inaas ni Apostol Pablo kay Philemon sa ganitong pagkakataon, nasa isip pa rin or merong sa isip ni Apostol Pablo na merong mga obstacles na maaring maghinder para ma-obtain ang complete na reconciliation between Philemon and Onesimus. So dito sa kanyang appeal, mayroon ding kaakibat na sa kanyang isipan mga obstacles na maaring humadlang upang magkaroon ng complete na reconciliation between Philemon and Onesimus. So he turns to practicalities to remove these obstacles. At ito yung titignan natin sa umagang ito na sa paghiling ni Apostol Pablo for a full Christian welcome to Onesimus, meron sa kanyang isipan mga obstacles upang na maaring makahadlang sa reconciliation na ito. At dito mayroong mga hiniling or mayroong mga ipinanukala si Apostol Pablo kay Philemon upang matanggal or upang maalis itong mga obstacles, hindrances na ito. Una, sa ating pagbubulay sa umagang ito, una nating punto is Paul offers restitution for the wrong done by Onesimus. Paul offers restitution for the wrong done by Onesimus. At ang ikalawa naman nating punto is Paul asked reinvigoration by the act of forgiveness of Philemon. At bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin at humiling sa ating Panginoong Diyos ng kanyang pagtulong sa atin sa ating pag-aaral sa umagang ito. Aming Diyos, aming Panginoon, muli kami po'y nasa iyong harapan, dumudulog sa iyo, humihiling ng iyong pagtulong sa amin sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa Panginoon, pangunahan mo po kami sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Pangunahan mo po ang pagpapahayag ng iyong salita at nawa Panginoon, kami po'y muling makinabang sa mga pagpapala na ibibigay ng iyong salita, O Diyos. At nawa ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming pong puso. Pagliwanagin mo po ang iyong salita upang ito po'y aming ganap na maunawaan at tulungan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya upang may apply namin ito, ang mga katotohanan ito sa amin pong mga buhay. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo. Amen. Paul offers restitution for the wrong done by Onesimus. Sinabi niya doon sa basahin ulit natin yung ating punto mula sa 17 to 19. Sinabi niya, kaya't kung ako ay tinuturing mong kasama, tanggapin mo siya na parang ako. Ngunit kung siya'y nagkasala sa iyo ng anuman o may anumang utang sa iyo, ay bilang mong utang ko na rin. Akong si Pablo ay sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay, ako ang magbabayad niyon.
Hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. So here, Paul reminds Philemon of their partnership. Koinonos sa Greek, in setting the stage for his appeal. Binanggit niya yung kanilang partnership or yung pagiging magkasama nila to set the stage for his appeal once again. At makikita natin dito na he appeals in the basis of the relationship. Makikita natin nung mga nakaraan, he appeal on the basis of love, on the basis of circumstances, and even on the basis of the providence of God para bigyang diin ang kanyang appeal na forgiveness para sa runaway slave na si Onesimus. And here, he he set the stage in the basis of partnership nila ni Philemon or yung fellowship nila ni Philemon. Itong partnership na binanggit dito is sinasabi that it is a term often used in business or commercial sense. Kagaya na lamang sa Luke 5 kung saan yung partnership ng mga magkakasama sa business in fishing na sila uh, Peter at yung kanyang mga ibang kasama. Luke 5 verse 10, sinasabi dito, and so also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, do not be afraid, from now on you will catch men. So itong partnership na ito is ginagamit in the business or commercial sense. This partnership, however, is used here by the Apostle Paul to refer to the fellowship based in faith. Or ito yung hindi ito ginamit ni Apostol Pablo dito as business or commercial sense, but it is used in the spiritual sense, fellowship based in faith, or the spiritual fellowship of Philemon and Onesimus that this or Philemon and Paul that they share. It is not just maaring ito'y partnership within the work of Christ na katulad ng binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 8:23 patungkol kay Titus na binanggit niya doon is he is a partner and co-worker in the gospel. Maaring ganito, but here makikita natin it is not just a partnership in the gospel, proclamation in the gospel, but it is na mas malalim na spiritual fellowship between brothers in Christ. At in this, ito yung appeal ni Apostol Pablo ngayon na marahil nais niya na i-consider ni Philemon yung kanilang partnership or yung kanilang spiritual fellowship para tanggapin muli itong kanyang runaway slave na si Onesimus at tanggapin siya na parang si Apostol Pablo. He is asking Philemon to extend to Onesimus the same reception he would to him. Sinabi niya dito na tanggapin mo siya na parang ako. Sinasabi ni Apostol Pablo na ang pagtanggap ni Philemon kay Onesimus nawa ay katulad ng kung siya mismo yung pupunta doon ay tatanggapin siya ng katulad din niyon. As he would receive Paul, a father in faith, kung i-consider niya yung mga bagay na yon, Paul is his father in faith at si Apostol Pablo, isang apostol ng ating Panginoong Diyos. So kung titignan ni Philemon yung mga bagay na yun, no? Father in faith and apostle of the Lord Jesus Christ, at i-apply niya yon. He would treat an ordinary, sabihin na nating ordinary Christian like Onesimus ay nawa, ganun din ang gawin niya dito. Kung anong pagtanggap niya sa isang father of faith at isang apostol Pablo, ay yun din ang hinihiling ni Pablo na tanggapin din niya si Onesimus ng sa ganong kaparaanan. Paul now turns to practicalities in obtaining complete reconciliation.
So here he offers restitution sa verse 18. He offers restitution or yung return or replacement sa kung anumang idinulot na damages or loss ni Onesimus sa kanya, or in other term, to recompense to any loss or wrong done by Onesimus. So sinasabi niya dito, if he has wronged you at all or owes you anything, charge that to my account. So again, gumagamit dito ng mga terms sa Apostol Pablo na parang sa commercial sense or sa business sense na i-charge kung ano man yung pagkakasala or mga maling nagawa at pagkakautang na naidulot ni Onesimus kay Philemon, i-charge ito sa kanya, sa kanyang account upang maalis anumang obstacles na maaring maghinder sa kanilang complete reconciliation. Paul wants nothing to stand in the way of Philemon's welcome to Onesimus. Whatever the debt owes by Onesimus, sabi ni Apostol Pablo, Paul offers to charge it to him. Inaako niya or i-charge sa kanya yung anumang debt na mayroon si Onesimus. Paul offers to compensate Philemon. Hindi lang i-charge sa kanya, but he offers to compensate Philemon for his loss. So in verse 19, he continues with his guarantee, no? Sinabi niya dito, sa verse 19, akong si Pablo ang sumusulat nito sa pamamagitan ng aking sariling kamay. So itong mga salitang ito na Apostol Pablo ay isang guarantee na he is sincere, na sinasabi niya sa kay Philemon, ako mismo, he penned his name, his signature para i-affirm yung offer niya of restoration kay Philemon. So it is an offer of restitution by putting his signature as a promise of repaying back whatever the debt of Onesimus and the loss he incurred by his departure. So parang nagbigay dito si Apostol Pablo ng promissory note by his name, by his signature, na kung ano man yung indebtedness na naidulot ni Onesimus kay Philemon ay handa siyang i-repay or he promised to repay whatever it is. So sa ibang mga sulat ni Apostol Pablo, pag ipinen niya yung kanyang signature o yung pagsasabi niya ng kanyang pangalan, ito'y ginagamit niya to guarantee that the letter is in fact from him. Authentication of the letter na siya ang sumulat nito at ito'y nagmumula sa kanya. Ganyan nagamit sa ibang mga kaparaanan, sa ibang mga letter na Apostol Pablo. Kagaya ng pag-aaral natin nung nakaraan sa Colossians, na kung saan ibinigay niya rin doon yung kanyang guarantee sa mga huling bahagi ng kanyang liham, nandoon yung kanyang signature or yung kanyang name sa last part ng letter. Dito, however, he uses it to underscore his commitment to repay Philemon anything that Onesimus might owe. Sinabi niya, I will pay it back. It is parang pag-ulit lamang niya nung sinabi niya dun sa verse 18 na charge it to my account. It is a repeat of what he says in verse 18. Charge it to my account. So makikita natin dito yung sincerity talaga ni Apostol Pablo para mawala kung ano man yung obstacle. He offers the restitution kung ano man yung maaaring makahadlang sa complete restoration ng kanilang relationship. And in verse 19, second part, dito ginagamit din ni Apostol Pablo, dinala niya dito si Philemon, yung ultimate indebtedness ni Philemon kay Apostol Pablo, that he owes himself to persuade
Philemon to do what he is asking. Sinabi niya dito sa second part ng verse 19, ako ang magbabayad niyon, hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin, pati ang iyong sarili. So Philemon had been converted, maaring directly through the instrumentality of Apostle Paul sa kanyang pagpapahayag. Sinasabi ng ilang mga commentaries that perhaps Onesimus was Philemon was converted during the visit of Apostle Pablo sa Ephesus, sa kanyang mga pangangaral doon. Maaring during that time ay na-convert through the direct ministry ni Apostol Pablo itong si Philemon, or maaari ring indirectly sa pamamagitan ng mga labors ni Epapras na isa ring taga Colose na ating pinaniniwalaan na siya yung pastor ng Colossian Church, na kung saan maaring sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng ministry ni Epapras, na kung saan siya'y nakinabang din sa mga pangangaral ni Apostol Pablo, ay nagkaroon ito ng epekto sa buhay, sa pagkakaligtas ni Philemon. So makikita natin dito yung talagang bunga ng pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na it can be directly or indirectly, ngunit ito'y nagiging kapaki-pakinabang sa lahat ng mga naaabot nito. So dito merong sinasabi ng ilang mga commentators na parang may humor dito yung pagkakabanggit ni Apostol Pablo sa last part na ito ng verse 19. Sinabi niya, hindi ko na ibig banggitin pa na utang mo sa akin pati ang iyong sarili. Hindi niya ibig banggitin pero binanggit niya rin mismo. No? So parang may humor dito yung pagkakasabi ni Apostol Pablo. He is reluctant to bring it up, but he is going to do it anyway. Reluctant siya, but he said it anyway. Sabi ng isang illustration na aking nabasa, na sinasabi parang ito yung ginagamit ng mga magulang sa kanilang anak, na kung saan pinipersuade nila yung anak na to do some chores, household chores, at pag iniutos nila sa kanilang mga anak, sasabihin nila, hindi ko nababanggitin sa'yo na ako nagpapakain sa'yo, na tumitira ka dito sa bahay ko. So parang ganon yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, na hindi niya binanggit, ayaw niyang banggitin pero binanggit niya rin mismo. Sinabi pa dito, the writer delicately protests against saying something which he nevertheless does say. At sabi naman ng comment ni Douglas Moo, sabi niya, what Paul won't mention is exactly what he goes on to mention. So, it is a way of Apostle Paul to raise or ipaalala kay Philemon yung ultimate indebtedness niya kay Apostol Pablo mismo at sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan siyang nagpatawad sa kanya. Alam natin na itong si Philemon ay isang mananampalataya, at ang isang mananampalataya, isang dating makasalanan na inabot ng ating Panginoong Hesukristo, is in ultimate debt sa ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pagkakaligtas. At kung titignan niya yung kanyang sarili, na he owes more debt, or yung mas higit na pagkakautang sa ating Panginoong Hesukristo, mas magiging madali para sa kanya ang pagtanggap or ganap na pagtanggap sa isang nagkasala sa kanya, yung kanyang runaway slave na si Onesimo. So parang ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, na ipinapaalala niya yung ultimate na pagkakautang ni Philemon ng kanyang sarili sa kanya at sa Panginoong Hesukristo, upang i-persuade siya to exercise or to actualize yung kanyang pagpapatawad kay Onesimo. So nagpapaalala rin yan sa atin bilang
mga mananampalataya na hindi hindi magaan ang pagkakasala sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Yung pagkakautang natin sa ating Panginoong Diyos ay higit na napaka broad or napakalaki ng ating pagkakautang sa ating Panginoong Diyos na kung saan hindi nating maaring maliitin ito sa mga taong nag-iisip na kaya nilang bayaran ito or kitain yung kapatawaran ng kanilang kaligtasan, ng kanilang kapatawaran sa pamamagitan ng kanilang mabuting gawa. Hindi nila naunawaan yung ganap na pagkamuhi ng ating Panginoong Diyos, yung ganap na kabanalan ng ating Panginoong Diyos, yung pagkamuhi niya sa kasalanan na maaaring isipin ng iba na kaya nilang bayaran ng kanilang katuwiran, at kaya nilang bayaran ng kanilang mabubuting gawa ang kapatawaran nila sa ating Panginoong Diyos. Ngunit sa atin bilang mga mananampalataya, nakikita natin ito na we are purchased by the precious blood at righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyan kaseryoso or ganyan kabigat yung ating pagkakasala na nangangailangan ng precious blood and righteousness ng isang matuwid ng ating Panginoong Jesucristo. So the ultimate point here is Paul's willingness to meet Onesimus' debt to restore his relationship with Philemon is a marvelous picture of our Christ work. Yan yung ultimate point ni Apostol Pablo dito, na yung kanyang willingness na i-charge sa kanyang account, siya yung magbabayad upang magkaroon ng complete restoration of relationship si Philemon and Onesimus is a marvelous picture of the work of our Lord Jesus Christ. Kung ating titingnan dito, Philemon, like God, had been wronged. Siya yung pinagkasalaan ng kanyang runaway slave. Maaring nagtangay siya ng mga salapi to finance his trip to Rome, at matinding pagkakasala ito na naibigay niya kay Philemon. Philemon, like God, siya yung pinagkasalaan. At si Onesimus, like the sinner, stood in need of reconciliation. So makikita natin yung picture dito, no? Philemon, kung titingnan natin, siya yung master na pinagkasalaan ng kanyang ng isang sinner, ng kanyang servant na si Onesimus. But here Paul offered to pay the price to bring about that reconciliation. At sino ang nire-represent ni Paul dito? That is the same role that Jesus plays in the relationship between the sinner and God. Siya yung namagitan between master and the sinner and the servant niya. Paul, like Christ, was willing to pay the price of reconciliation. At alam naman natin na yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo between God and the sinner like us. Paul's willingness to suffer the temporal consequences of Onesimus ay nagpapakita ito ng willingness ng ating Panginoong Jesucristo, yung eternal, yung willingness ng ating Panginoong Jesucristo to suffer the eternal consequences of our sin. So, napakaganda rin ng message na ito na makikita natin dito yung picture of na ginawa ng ni Apostol Pablo na nagpipicture sa ating Panginoong Jesucristo na siya yung nagbayad ng eternal consequences of our sin para tayo'y maipagkasundo sa ating banal na Diyos, na tayo'y nagkumit ng pagkakasala laban sa Kanya. At upang mapatawad tayo ng ating Panginoong Diyos, kailangang may magbayad sa ating mga pagkakasala. For Him
to be a righteous judge, sa hindi lang niya pawalang bisa yung pagkakasalang yun, kundi may pagbayad, may pagdanak ng dugo na naganap upang ganap na mapatawad ang ating mga kasalanan. Ito nga ang ultimate na ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, that He paid our sin for us to be reconciled to God. And by His righteousness, tayo'y magkamit ng katuwiran na magiging katanggap-tanggap sa ating banal na Diyos. So what a marvelous picture na pinapakita dito para magkaroon ng complete reconciliation ay merong restitution, merong recompense ng na-incur natin na wrong or sin at yung mga losses na mayroon sa atin ng ating Panginoong Diyos. At ito ay ginawa. Restitution ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating ikalawang punto naman, Paul asked reinvigoration by the act of forgiveness of Philemon. Reinvigoration or yung refresh. Ninais niyan magkaroon ng refresh or yung benefit or yung strengthening mula kay Philemon sa pamamagitan ng pag-act of forgiveness na kanya gagawin. Sinabi niya dito, yes, brother, I want some benefit from you in the Lord. Refresh my heart in Christ. So Paul asked to have some benefit from Philemon and to refresh his heart. As Philemon has refreshed the hearts of the Lord's people, na binanggit niya dito sa verse 7, sinabi niya, sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid ko. So dito sa verse 20, binanggit niya yung mga salitang, inulit niya yung mga salita doon sa verse 7, yung sinabi niyang naaliw sa iyong pag-ibig ang mga kapatid. So sinabi niya, siya ay brother din sa ating Panginoong Jesucristo at siya'y na-refresh, na ginhawaan sa pamamagitan mo, kapatid ko. So as Philemon has refreshed the hearts of the Lord's people, na binanggit nga sa verse 7, so Paul now asked that he might refresh his heart also. So yung tono ng pananalita, yung apila ni Apostol Pablo dito, focus on the personal relationship between the two of them. Yung pagiging magkapatid sa pananampalataya, once again, a more personal appeal is evident here. He said, sinabi ni Apostol Pablo, I, the one who is your brother, the one whom you own your very self, I am asking to have some benefit from you. So he is asking Philemon to exercise the same benefit that he received from the Lord, a sinner who accepted by God in our Lord Jesus Christ. So nawa, sabi niya, makinabang nawa ako sa iyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo, na ako'y ma-refresh ang aking sarili pag ikaw ay gumawa ng bagay na aking hinihiling. Yung hinihiling nga niya na the act of forgiveness para kay Philemon. So Paul identifies himself with Onesimus dito, na sinasabi niya, whatever favor na ibigay mo, Philemon, kay Onesimus, is parang binubview niya dito that is granted to Paul himself. So makikita natin dito yung mga similar instances na kung saan hindi siya mismo hindi siya mismo yung binigyan or binigyan ng favor, kasi nga hinihiling niya ito para kay Onesimus. Ngunit kung ibibigay ito ni Philemon para kay Onesimus, parang si Paul na rin mismo ang nakatanggap ng blessing, ng biyaya mula sa kanya. So we have a similar instance of this marvelous identifying power of love ng ating
ng ating Panginoong Diyos. Nung ang Syrophoenician woman ay lumapit sa ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 15, na kung saan humiling siya para sa kanyang anak ng kagalingan. Matthew 15 verse 25, sinabi niya, "Then she came and worshiped him, saying, Lord, help me." But before that, sinabi niya doon sa verse 21, "Then Jesus went out from there and departed from the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, Have mercy on me, Lord, Son of David, my daughter is severely demon-possessed." Sinabi niya, "Have mercy on me." Pero ang kanyang plead is patungkol sa kanyang anak, na parang siya na rin mismo yung nakatanggap ng mercy kung bibigyan ng kagalingan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang anak. Siya mismo yung nakatanggap ng pagpapalang ito. So ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo, na natatanggap din niya ang pagpapala kung gagawin ni Onesimus ang complete na forgiveness para kay Onesimus. At ganun din yung sa Matthew 25 verse 40, na kung saan ito'y Matthew 25 verse 40, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao na kung ano yung ginawa nila sa kanyang mga lingkod ay ginawa na rin nila para sa kanya. Sinabi niya dito, "And the king will answer and say to them, Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me." So, ganyan ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kung matatanggap din niya ang blessing ng kapatawaran or yung pagpapala or yung reinvigoration mula kay Philemon kung gagawin niya yung complete act of reception of forgiveness para kay Onesimus. At kung titingnan natin, kabaliktaran ito sa ginawa or yung naramdaman ng mga tao ng Diyos dun sa parable of the unforgiving servant sa Matthew 18. Alam natin yung kwento doon na kung saan ang master nagkakautang sa kanya yung isang servant ng napakalaking halaga na unpayable debt, at pinatawad ito ng kanyang master. Ngunit nung nakita ng unforgiving servant na ito yung isang nagkautang sa kanya, ano yung kanyang ginawa? Pinabilanggo niya ito para dahil hindi makabayad sa kanya. Anong naramdaman ng ng mga tao ng ating Panginoong Diyos doon? Sinabi ng mga tao doon sa Matthew 18 verse 31, "So when his fellow servants saw what had been done, they were very grieved and came and told their master all that he had been done." So sila yung nag-grieve. Kabaliktaran ito na nung hindi binigay yung forgiveness ng servant na ito sa isang kapwa servant niya na pagkautang sa kanya, yung mga tao or yung mga kapwa niya mananampalataya, sabi natin, kapwa niya servant, ay nag-grieve, nalungkot, hindi na bless ang kanilang mga puso dahil dito. So ito'y kabaliktaran naman ng sinasabi natin dito patungkol sa hinihiling na reinvigoration ng Apostol Pablo para kay Philemon. So Paul will be reinvigorated, will be blessed, will be strengthened if Philemon will do this act of receiving back again Onesimus, not just as slave in his household, but with a full Christian welcome. So itong mga bagay na ito, yung hinihiling ni Apostol Pablo, or in-offer niya yung restitution na babayaran niya kung ano man yung pagkakautang na nagawa ni Onesimus, at hiniling din niya na i-refresh or bigyang strength siya sa pamamagitan ng paggawa
ng bagay na mabuti, yung forgiveness para sa kanyang servant. Not only Paul, but also everyone who will know na makakaalam ng ganitong bagay na kung saan ni-receive niya yung kanyang runaway slave na si Onesimus. Kahit yung mga taong makakarinig nito ay mapagpapala din pag ginawa niya yung act of forgiveness na hinihiling ni Apostol Pablo. Hindi lang si Apostol Pablo yung may strengthen. Hindi lang si Apostol Pablo yung mabibless, mariri-invigorate, but also the people na makakakita ng act of forgiveness na isasagawa ni Philemon. So, bilang ating application, as Christians, we should always exercise fairness and not be selective in our dealings with our fellow Christians. Si Philemon hiniling na patawarin niya yung kanyang, tanggapin niya yung kanyang runaway slave na si Onesimus. At ibinigay ni Apostol Pablo yung kanyang sarili, a father in faith and an apostle of Jesus Christ. Sa ating dealings with our fellow Christians, whether a father in faith or kung meron mang gagamitin natin yung word na ordinary Christian, we should treat them with high regard as brothers and sisters in Christ. Hindi natin titignan yung antas nila sa ministry, yung antas nila sa church, or yung antas nila sa kanilang pamumuhay. Ngunit yung ating dealings nawa ay huwag maging selective, maging fair. Dahil alam natin ng ating Panginoong Jesucristo ay tinitignan tayo in the fairness na sa kanyang paningin. Whether you are a pastor, you are an ordinary worker in the church, ang pagtingin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-treat sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay pantay-pantay. Meron tayong hindi yung antas ng paglilingkod, ngunit ang pagtingin sa atin ng ating Panginoong Diyos ay i-treat us in fair manner. So, ganun din nawa, we should treat them with high regard as brothers in Christ. At sa pamamagitan nun, ipinapamuhay natin ang mga salita ni Apostol Pablo sa Galatians 3:28 na kung saan sinabi niya doon, wala nang Hudyo, wala nang Griego. Isahin natin sa Galatians 3 verse 28. Kung ginagawa natin yung mga bagay na ito, pinapamuhay natin itong salita ng ating Panginoong Diyos dito. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Namumuhay tayo ng may pagtingin ng pantay-pantay sa ating pananampalataya kung ipinapamuhay natin ang mga bagay na ito. Another thing, like the Apostle Paul, we should always be willing to be ambassadors of reconciliation. We should be always willing to be ambassadors of reconciliation. We should always aim to restore any relationships that is tear down by sin. Kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo nga dito sa dalawang taong ito na si Philemon and Onesimus. He mediate, he acts as the ambassador of reconciliation between the two of them. And God granted us forgiveness. And by this, we are also to be like Him in exercising forgiveness to others. So nawa ito yung maging aral na ating dadalhin sa umagang ito, that we should always be willing to be ambassadors of reconciliation. We should always aim to restore a relationship na sinira ng pagkakasala. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Panginoong Diyos ay nagsasabi that all have sinned and fall short in the glory of God, of the glory of God. And ang ating mga pagkakasala, our sin, separates us from the Holy God.
At once again, sasabihin ko ito, this separation is in temporal sense as of the moment while you are still alive in this life. But magiging eternal na itong separation na ito when you face the Lord in judgment. Sa ngayon, may pag-asa ka pa, kaibigan, na ma-restore ang separation na ito between you, a sinner, and the God who is holy. At sasabihin ko na you cannot be right with God by your own doing. Kagaya ng aking sinabi kanina na nagkakamali ka kung iniisip mong kaya mong kitain, kaya mong bayaran ang iyong forgiveness sa pamamagitan ng iyong mabubuting gawa. Hindi mo naunawaan yung bigat ng kasalanan at yung kabanalan ng ating Panginoong Diyos kung ito ang iyong iniisip. Yung mga righteousness mo, yung mga mabubuting maggawa mo, this cannot pay your debts to God. At ito lamang ang tanging paraan lamang na mababayaran ang iyong pagkakautang at pagkakasala sa ating Panginoong Diyos. Siya'y nagbigay lamang ng isang kaparaanan. You can only be right with God with the restitution made by Christ through His blood and righteousness. Yan lamang. Wala nang iba pang itinalagang paraan ng ating Panginoong Diyos para tayo'y maging matuwid sa kanyang harapan. Ito'y sa pamamagitan lamang ng kanyang anak, ng kanyang bugtong na anak, matuwid na siyang nagbuhos ng kanyang dugo para sa kabayaran ng kasalanan. Only Jesus Christ offered the acceptable sacrifice for the complete forgiveness of your sins and be accepted in the presence of a holy God. So kaibigan na makakarinig ng mensaheng ito, accept that you are a sinner, that you need a Savior at hindi mo kayang kitain ang pabor para sa ating Panginoong Diyos. Nawa, magsisi ka sa iyong kasalanan. Ito ang dapat mong gawin, magsisi ka sa iyong kasalanan at malampalataya sa ating Panginoong Kristo upang ikaw ay ganap na maging matuwid at kaaya-aya sa paningin ng Diyos Ama. So nawa, ito ang gawin mo kaibigan while you still have the time. Tayo po'y manalangin. Panginoon, o aming Diyos, salamat po muli sa oras na ito na iyo pong ipinagkaloob sa amin. Nawa, biyayaan mo ng pagpapala ang pangaral ng iyong salita sa umagang ito. Nawa, Panginoong Diyos, ito'y tumimo sa puso ng lahat ng mga makakarinig at nawa, magbigay ng bunga ito sa kanilang mga buhay, whether sa amin pong mga mananampalataya at sa mga taong hindi pa sumusuko sa amin pong Panginoong Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, patuloy na kumilos ka sa amin pong kalagitnaan, sa amin pong pamumuhay at sa lahat ng amin pong gagawin na Diyos. Salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.